Yung malaking balita kahapon ay yung NBI. Hindi yung pag-impeach kay Vice President Sara, hindi rin yung pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang malaking balita ay yung NBI. Di ba? Kung naging successful ang NBI na nakuha si Senator Bato, nadala kung saan o nadala sa dahig, wala nang chance ang minority na makuha ang liderato ng Senado. Kasi nga, ang bilang would always be 24. Ang kailangan would be 13. So very decisive talaga ang physical vote ni Senator Bato de la Rosa. At dahil nakaboto siya, nagkaroon ng change ng leadership ang Senado. Pero ang naging issue naman ay yung how the NBI handled the situation ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato. Yun ang naging istorya. Can you imagine NBI agents na i-involve ng pambubugbog sa loob mismo ng Senado at yung pagkuha ng taong binugbog at dinala nila sa kanilang sasakyan? I mean, ngayon lang ako nakakita. Siguro may mga ganon, pero ito may footage talaga eh. Siguro may mga ganon sa ibang pagkakataon. Pero not this brazen, no? In front of the cameras, di ba? Di ba? Hindi na ba pwedeng pag-usap-usap? Hindi na ba pwedeng pag-usapan muna bago gumamit ng puwersa? Eh kung hinaharangan kayo, di kinausap niyo sana. Because, kaya yata sila hinaharang kasi nga, ayaw ko kung kinontempt na sila kahapon. Kasi there was a motion to hold them for contempt. Diba? Pero lalabas sila, hindi sila pinalalabas. That's the story. Ngayon, ang nangyari, binugbog nila yung humarang. At according to reports yan, at dinala nila sa sakyan. At kitang-kita naman na binitbit nila, di ba? Yung tao papuntang sasakyan kahit nagpupumiglas. And then the NBI director, alam mo, for the first time, yung NBI director is the most hated person in the Philippines. Alam mo yung first time yan eh. Usually pag NBI director, respected yan. Usually hindi nga nakikita yan eh. Hindi nga sila nakikita, di ba? Very seldom are they in press conferences and very seldom silang nakikita, di ba? But ito is very visible everywhere. Tapos kahapon, dahil nagkasigawan, nagkahamunan, lumabas na naman yung ugali. Napapatol sa mga hecklers, di ba? I mean, inagaw nila kahapon yung atensyon ng publiko. The NBI did it all. I think this is about time that people will speak. The NBI is the most respected law enforcement institution in this country. Pag kumilos na yung NBI, integrity is there. Pag kumilos na ang NBI, credibility is there. Pero ang tanong ngayon, mayroon pa ba ganun ngayon habang si Bongbong Marcos ang nakaupo? I mean, kayo, ano sa palagay niyo? Dahil ako, I have certain doubts, but I know a lot of them. Their personality is beyond reproach. I mean, talagang mahuhusay at mababait naman yung mga yan. I think there is only pwede ko bang sabihin, it's the leadership. Kaya sila parang ganito ngayon. Is it their focus ay napunta sa politics more than criminality? Well, it's for us to see in the coming days. But for now, the evidence is there. Footages are there. And public opinion is there.
you will really know that the NBI now has slightly loosened its grip on integrity, credibility, at yung trust ng taong bayan sa kanila bilang the premier law enforcement agency ng Pilipinas. Sayang ang bayot.